How do you keep the community safe and free from criminality? Isa lang ang pagtingin ko dyan. Isa lang. Isa lang ang paraan. Hulihin ang kriminal, alisin kriminal sa kalsada, alisin ang kriminal sa ating mga communities, ilagay kung saan sila dapat ilagay. Nakipagpulong na si Philippine Nationalist Chief Police General Nicolas Torre III sa Commission on Human Rights kasunod ng agam-agam ng komisyon. Kaugnay sa utos ng general sa mga pulis na paramihan ng maaarestong kriminal. Ayon kay General Torre, naiintindihan niya ang pag-aalala ng CHR kaugnay ng posibleng paglabag ng mga pulis sa karapatang pangtao. I do recognize at ako'y nagpapasalamat sa CHR for keeping us always in check and being a partner of the Philippine National Police in ensuring that everything that we do is within the ambit of the law. Binigyang diin ni General Torre na ang trabaho ng pulis ay magpatupad ng batas, pigilan ang krimen, panatilihin ang kaayusan at siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Mananatili lamang aniyang ligtas ang publiko kung wala ng kriminal na pakalat-kalat at nambibiktima sa mga komunidad. Ayon pa sa hepe ng PNP, magiging basihan na rin sa promosyon ng mga pulis ang bilang ng naarestong kriminal. I'll just be taking this up with the NAPOLCOM para maging metrics ito ng promotion. Kasi police efficiency ito eh. Walang problema yung okay lang yan. Kung gusto mo forever, cook ka lang dyan. Janitor ka dyan sa istasyon nyo, supervisor ka tagalinis. Okay lang yan, walang problema dyan. Pero hindi ka makakuha ng puntos gaya ng mga tao naglalakad, pounding their bed sa initan, tumitingin, naghahanap ng snatcher, naghahanap ng hold-upper, at nanghahabol ng kriminal talaga sa kalsada. Ibang usapan yan. Bago aniya ma-promote ang isang commander, dapat ay mayroon itong maipakikitang affidavit of arrest. Ang basic na trabaho ng pulis ay manghuli. At ang pinaka-resibo na ikaw ay nanghuhuli ay ang affidavit of arrest. At ang commanders naman, ang trabaho naman is to supervise this frontline personnel. Pirma ka muna ng affidavit of arrest para kita ipwesto, para kita bigyan ng posisyon. Ang CHR, sang-ayon sa patakaran ni General Torre, basta't walang pulis na aabuso at lalabag sa karapatang pangtao. Very welcome ho yun sa komisyon. Actually, sinusuportahan ho namin yung tungkulin ng pulis. Sila ho yung may tungkulin upang pangalagaan ang ating seguridad sa pamayanan. As long sa amin naman po, ang importante sa amin ay as long as the duties performed within the bounds of the law. Ipinaliwanag din ng CHR kung kailan lamang maaaring ipatupad ng PNP ang warrantless arrest. Yun ho yung isa, in flagrante delicto. Sa harap po mismo ng ating kapulisan, may krimen na nagaganap. Pwede hong arestuhin yan, even without a warrant. Pangalawa ho ay when there is a probable cause, when a crime is committed and there's a probable, the person arresting as reasonable ground to believe that the person to be arrested is the one who committed it. At pangatlo po ay yun hong mga takas sa piitan. Dagdag naman ni General Torre, wala sa utos ng PNP na patayin ang mga mahuhuling suspect. Subalit ibang usapan na aniya kung mamimiligro ang buhay ng pulis. Definitely, extrajudicial killings by itself, extrajudicial nga eh. Pulis tayo eh. Pag lumabas tayo sa judicial process, di criminal na rin tayo. There's always a possibility that they will fight. So when they will fight, papasok ngayon yung Article 11, justifying circumstances, self-defense. Dedepensa ang pulis. Kung sa kanilang paningin ay endangered sila. Pero siyempre graduated force din. There's always that question on sa use of force naman, andyan naman yung judgment call ng police on the ground. Ang mga ordinaryong mamamayan, hati naman ang posisyon sa utos ni Chief PNP na paramihan ng aresto at warrantless arrest. Hindi. Baka arestuhin ako. Wala naman akong kasalanan. Itinuro lang ako ng kapitbahay ko. Hindi ako papayag. Pabor po ako doon, ma'am, kasi sa nakikita ko, parami na naman ng parami ang krimen sa lansangan. Lalo't sa amin po, ma'am, napakarami na naman po naglilipaan ng mga adik. Maganda nga po sana yung panukala niya na ganyan para magsipag yung mga pulis, mabawasan yung mga kriminalidad. Leia Ilagan, UNTV,
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.